Sabi mga kababayan dito sa balita, si Senator Robin Padilla, naka-red alert yung security kasi sumulpot ang isang online campaign po. Online campaign, nasunugin siya. Ayan kasi, mga kababayan, talaga itong mga supporter po ni Digong at ni Sara Duterte, mahilig gumawa ng sarili problema. Di ba? But before natin pag-usapan mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. By the way, ako pala po si Dante Maravillas. Nakalimutan ko mag-introduce sa inyo para doon sa mga bago nating tagapanood. May nagtatanong kasi, pag hindi tayo nakapagpakilala, sino anya yan? Si Dante Maravillas po ako, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. At saka pala, for almost more than 1 week, hindi tayo nakapag-juke time. Ibalik natin yung juke time. Di ba? Para lagi lang pong masaya yung ating usapan dito. Yung entry, mga kababayan, sa ating kwentong katatawanan, Juke Time, padala ni Joe Frihinal. Nag-uusap yung magkumpare, si Pedro at saka si Juan. Depressed kasi si Pedro. Nagkikwento sa kanyang kaibigan na si Juan. Sabi po ni Pedro, alam mo, pare, kanina, gustong gusto ko ng inumin yung lason dahil sa bigat ng problema ko. Pero hindi ko itinuloy. Siyempre, natawa si Juan. Pare, mabuti naman na hindi mo na itinuloy. Pero bakit pala hindi mo na itinuloy? Sabi ni Juan kay Pedro. Sagot ni Pedro, expired na kasi. Expired na. Kaya hindi niya tinuloy yung pag-inom ng lason. Bote expired na. Kasi di ba, pag expired na, baka malason siya. Di ba yung inumin? Pag expired na po yung inumin, nakakalason. May ganon. Anyway, kwento man lang po. Joke man lang. Wag tularan. Send mo na lang po, Mr. Joe Frihinal, yung GCash number mo. At kasama ka na rin sa monthly raffle. Pag nabunot yung pangalan mo, magbubunot pala ako ngayon. Nakalimutan ko. Nang sa monthly sa June, month of June, nakalipas na eh. July 5 na ngayon. But anyway, abon na lang tayo. Pag nabunot yung pangalan, 5,000 pesos. Pag hindi po, kasama ka pa rin sa grand draw sa December, 10,000 pesos na. So ilagay natin itong pangalan mo. Sinulat ko na yung pangalan mo. Dito, ang dami na mga entries. So bubuno tayo mga kababayan ng sa monthly draw pala. Ito, para makita ninyo. Kuha na tayo mga kababayan ng mananalo ng 5,000 pesos. Nahulog. Ay. Madali lang. Halo natin uli. Halo. Yan. Ito na. Kita ninyo, baliktad eh. Gary Sabiaga. Yung winner po sa monthly draw, Gary Sabiaga.
Ipadala ko na lang po. May number ka naman dito. Kasi nanalo ka na ng 200. So sa monthly draw, 5,000. O ngayon, yung mga nanalo na ng 5,000, hindi na kayo kasali sa grand draw kasi nabunot na kayo. Sa grand draw po, ang mga qualified, yung mga hindi pa nabubunot para magkaroon kayo ng tsansa for the grand prize sa December po. Ayos. O yung mga gustong sumali sa ating kwentong katatawanan, basta ganun lang po. Dapat short lang, hindi bastos, hindi nakakadiri na kwento. At mga ilang lines lang, huwag yung masyadong mahaba, yung paligoy-ligoy na kwento, mga 2 to 3 liners lang. At syempre dapat nakakatawa. Di ba? Kasi minsan yung mga entries na nababasa natin, kaya hindi ko na binabasa kasi corny, hindi man nakakatawa. Balikan natin yung kwento ni Robin Padilla. Gumawa siya ng sariling problema niya. Parang parang yung kwento, mga kababayan, itong tawan niyang ito, gumagawa ng sarili niyang multo na kanyang kinatatakutan. Yun mismo ang nangyari dito kay Senator Robin Padilla. Yan kasi, nasobrahan sa yabang, siya kasi yung siya yung nagsabi, kahit niya sunugin mo ako, sunugin man anya ninyo ako, doon sa hearing ng Senado mga kababayan, sa impeachment case ni Sara Duterte, kahit niya sunugin ninyo ako, mangangamoy akong Duterte. Imagine that, isa kang senador, na uupo na senator judge, pagkatapos ganyan ka umasta, ganyan ka magsalita, displaying partiality, which is a no-no sa ating mga senador. Kaya lang talaga pong sinalaula na nitong ilang mga senador, yung Senado as an institution. Nakakahiya talaga po. Kaya dapat never again, mga kababayan dito sa mga taong ito, kahit kababayan ko to si Robin Padilla. Taga Daet Camarines Norte kasi sila. Yung tatay niya dating gobernador. Yan Seguridad ni Robin Padilla hinigpitan. Sabi dito sa report ng Abante News Online. Naka-red alert na daw mga kababayan yung security ni Robin Padilla matapos sumulpot ang online campaign para sunugin siya. Ani Padilla, matinding pagkabahala ang nararamdaman ng kanyang pamilya rito, lalo pat baka sakyan o mano ito ng mga terorista. Gumawa ka kasi ng sarili mong problema, ng sarili mong multo na kinatatakutan ninyo ngayon. Ginagawa ninyong joke-joke ang paggawa ng violence. You are setting a very, very bad example sa mga tao. Hindi lang dahil sa pagsabi mo na sunugin nyo man ako, mangangamoy akong Duterte. Ang akala ninyo, maganda ang ganong uri ng pag-uugali kasi ang gusto ninyong ipakita sa inyong mga supporters, nagtatanaw kayo ng utang na loob sa mga Duterte. The truth is, hindi maganda ang ganon kasi hindi man po si Digong at pamilya yan yung nagpanalo sa inyo. Ang nagpanalo sa inyo po, mamamayang Filipino, hindi ang pamilya Duterte. Ilan lang ba ang boto ni Digong? At ilan din ba ang mga DDS sa Pilipinas? So ang bumoto sa iyo, mga tagahanga mo matagal na. Hindi man lahat ng mga tagahanga po ninyo sumusuporta sa mga Duterte. Kaya nga ginawa kang top notcher. At nakalimutan mo na kabayan na senador ka ng mga mamamayang Filipino. Hindi senador ng mga Duterte. Yan ang problema sa inyo. Lahat ng mga allies na senador ni Digong, claiming to be senator ni Digong. That is very, very unfair sa ating mga mamamayan. Kasi hindi man po kayo sumusweldo mula sa pondo ni Digong. Siguro nabibigyan kayo ng mga pabor, financial favor o kung ano pa. Pero yung sweldo ninyong kinokobra every month from the taxes of the Filipino people. At hindi pag-ari ang Senado ng mga Duterte. Empleyado ka ng ating mga mamamayang Filipino. Ang amo mo hindi si Digong. Ang amo mo kami. Yan ang nakalimutan ninyo po eh. Yan ang masama. Na dapat siguro you have to go back to school para ituro sa inyo ang tama. Tamang paniwala, tamang pananaw bilang mga opisyal ng gobyerno. You owe it to the Filipino people, not to anybody else. Pasalamat kay binoto ka ng mga mamamayang Filipino.
Pagkatapos, bukang bibig mo ang mga Duterte. At si Senator Judge ka, proud ka to display partiality. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan, dito sa mga senador. O ngayon, natatakot ka sa sarili mong kagagawan na baka sakyan daw ng mga terorista. Nagkaroon ng pagigpit sa aming mga pupuntahan at sa hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking security dahil ang mga ganitong kampanya ayon sa kanila ay baka sakyan ng mga terorista. Sabi ni Padilla sa kanyang post kahapon, the other day, July 3, na ipaalam na raw nila ito sa National Bureau of Investigation pero binitawan nila ang pagsampa ng reklamo. Napagkasunduan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nagkakampanya nito pero napagkasunduan ng pamilya na bitawan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam. Gagawa-gawa kayo ng kalukuhan. Maglalabas kayo ng mga walang kakwenta-kwentang statement. Pagkatapos ngayon, sinusubukan ka. Yan ang basa natin dito. Sinusubukan ka lang ng objective nitong nangangampanya. Turuan ka ng leksyon sa mga walang kakwenta-kwenta na pagpapalabas ng mga statements. Imagine, sasabihin mo para lang ma-prove na Duterte ka, kahit kasunugin, mangangamoy Duterte ka. Anong klaseng senador ka? Di ba? You should be loyal to the country, not to your party tulad ni Manuel Quezon. Di ba? Yun ang pamusong statement ni Manuel Quezon. Dapat yun ang modelo ng bawat politiko. Sabi ni Manuel Quezon, dating Pangulo, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Wala ang loyalty ninyo sa mga Duterte. Hindi man po yung mga Duterte nagpapasweldo sa inyo. Ang nagpapasweldo sa inyo, mga mamamayang Filipino. Hindi man pag-aari ng mga Duterte ang Senado. Ang Senado, institusyon ng ating gobyerno. Pagkatapos umaasta kayo ng ganyan. O ngayon, gusto kang patulan ng ilang netizens. Aber nga, nangampanya sila. Asunugin ka. Ngayon, magre-react ka. Sasabihin mo, baka sakyan ng mga terorista. Malamang. Pero sino ang may kasalanan kung hindi ikaw mismo? Ikaw ang nagbigay ng ideya sa mga terorista. Di ba? So, leksyon ito sa'yo na wag basta magbibitaw ng mga pananalitang ganito. Nasanay kasi kayo. Yang tatay digong ninyo ng kill. Ginagawa ninyo na joke ang mga pananalita na pwedeng mag-encourage ng violence. Iyan ang problema ninyo O ngayon, pinatulan ka ng mga netizens. Nagrereklamo ka ngayon. Sabi niya, hindi na daw siya magrereklamo ng cyber libel. Sa isang politiko niya, hindi dapat na maging balat sibuyas. Lumabas ang mga event na sunugin si Robin Padilla sa Facebook matapos ang naging pahayag niya na mangangamoy Duterte raw siya kahit siya ay sunugin. So gusto lang i-prove siguro ng mga netizens kung talagang amoy Duterte ka. So para malaman kung totoong amoy Duterte ka, so kailangang sunugin ka. Pero afterwards, dapat sunugin din si Digong, di ba? I-cremate para yung kapwa-abo ninyo, o di matry na amuyin kung totoo na parehas yung amoy ninyo. Yun ang ibig sabihin yan. Talaga ito mga supporter ni Digong, malaki yung tama Seryoso ang tama sa utak, gagawa ng mga ganyang statement. Pagkatapos, nang pinatulan ng mga tao, ng mga netizens, magpo-problema siya. Sanay kayo talaga gumawa ng problema. Parang si Harry Roque. By the way, nakita ko pala si Harry Roque. May injury sa tuhod. Grabe ng pangayayat ni Harry Roque. You see? Sila man lang po ang sumisira sa buhay nila. Kasi walang tigil sa paggawa ng katarantaduhan. Tumigil kayo sa paggawa ng inyong mga nakagawian ninyong katarantaduhan. Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Yun ang dapat na gawin ninyo. Kaya lang, wala Ayaw paawat mga kababayan sa kanilang mga kalokohan. So yan ang inaabot ninyo. Ito yung amo ni Robin Padilla. Sabi dito, ulat ni Amy Marcos sa pag-aresto kay Duterte, balak isumite sa ICC. Yan
Target daw ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isumite sa International Criminal Court ang committee report ni Senator Amy Marcos para patunayang illegal umano ang pag-aresto sa dating presidente. Mangkikamugtagi yung investigation. Wala mang katuturan. Malamang i-junk lang yun. Yung committee report, mga kababayan, itapon lang sa basurahan ng mga ICC judges. Irrelevant na niya ito. Paano anyang naging illegal yung pag-aresto? Na inaresto ng Interpol kung saan member ang Pilipinas, may obligation tayo sa lakas ng warrant of arrest issued ng ICC mismo. Kailangan mang kontrahin nila yung sarili nila, yung mga ICC judges. Di ba? Common sense. Yang mga argumento ninyo na kinidnap. Napakalabo na argumento. Pero siyempre, si Kaufman, papatulan yan. Anything na makakatulong sa kanyang kliyente na si Digong, papatulan ni Kaufman kasi sumusweldo siya. Milyon. Dapat na laging may mga statements. Kasi pag hindi, walang lumalabas na mga statements mula sa bibig ni Kaufman, baka biglang tanggalin siya ni Sara. Ano niya ginagawa mo? Wala ka man lang niya sinasabi. At least sa propaganda. Di ba? Tapos ito pa yung balita. Kaufman denies Duterte link to missing drug war evidence. Pala 6 DOJ clarification. In an interview in The Hague, Kaufman denied the former president had anything to do with destruction of evidence related to the controversial anti-drug campaign. What I do know is what my client, Mr. Duterte, had nothing to do with destroying any evidence, sabi ni Kaufman. Ang pagsiraan niya ng mga ebidensya is a criminal offense. It was not done, and it was not done at his request or on behalf of him. Let me make that very clear, sabi ni Kaufman. Ngayon, ininga ng reaction si Jose Claire Castro sa naging payag ni Kaufman. Sabi ni Jose Castro, so, if that's what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanyang mga pananalita. Siyempre, kung anong finifeed sa kanya, yun lang ang sasabihin ni Kaufman din. Napakalinaw po. Yung statement kasi yon ni Boying Rimulya, DOJ Secretary. Yung mga ebidensya, sinira ng previous administration. Yung mga involved na mga pulis, sinira yung mga ebidensya. Yun ang rason, sabi sa kwento ni Boying Rimulya, kung bakit hindi na pinurso. Imbes sana dito mag-file. Kaya napasama tuloy. Imbes na dito mag-file ng kaso laban kay Digong at mga kasabwat niya, nag-file na lang po sa ICC. Kaya sabi nga natin, kung bakit si Digong ay nasa ICC, siya man lang po ang may gawa. Kung hindi sana nasira, hindi sinira ang mga ebidensya at hindi nawalan ng tiwala sa justice system noong panahon niya, ang mga kapamilya ng mga biktima, di sana wala siyang kaso sa ICC. Tama pa? Ngayon yung mga argumento po ng mga abogado ni Digong na dapat dito pinasuhan, itry. Bakit daw sa ICC pa? Kayo yung may kagagawan yan eh. Dahil sa inyong kaiiwas na mapanagot dito, ayan, pinasuhan kayo sa ICC. The rest is history. Harapin na lang ninyo ang asunto. At i-defend niyo yung sarili ninyo. At least, sabi nga natin, binibigyan kayo ng pagkakataon to defend yourselves. Binigyan kayo ng due process. Yan ang maganda. Kung hindi mapatunayan na guilty kayo sa crimes against humanity, di makakabalik kayo rito. Whereas, kung halimbawa, malakas talaga, you will spend the rest of your life in prison. Yan naman talaga yung bukang bibig ninyo. Tina-challenge pa ninyo yung ICC. Yan mismo yung statement niya. Keep on threatening me about sending me to the International Court of Law. Sinabi ko na nga eh, I am willing to rot in jail for the Filipino. Hindi ba niyo maintindihan yan?
So do not keep on threatening or intimidating me, calling my attention. Napaka-corny mo naman. Oh, ridiculous. How can you send to prison a president declaring war against the drug? Di ba? So anong pinoproblema ninyo? Sabi nga ni Digong, nag-abilin si Digong sa kanyang anak na si Pulong. Just the other day, sabi ni Pulong, ang pakiusap na ng kanyang tatay sa mga Filipino, kalimutan na siya kasi matanda na siya. Di ba? Go on with your life, Anya. Sabi ni Pulong, sinabi daw ng kanyang tatay. You see? O ito pa, yung mga paghamon ni Digong. Former President ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So malinaw. So bakit pa kayo sigaw ng sigaw? Bakit ba kayo sigaw ng sigaw na bring him home? Gusto niyang mabulok na mismo doon. Siya nga hindi nagpo-problema sa sarili niya. Kayo pa, nagpo-problema. Hindi niya problema. Sabi niya, matanda na ako. Kalimutan na ninyo ako. Sabi mismo ni Pulong. Yun daw yung sabi ng kanyang tatay. So ano pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo po, in orders, dumiretso na lang kayo kay Riz Maravillas, yung aking anak na architect entrepreneur. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags in wallets, contact na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya sa Amerika. Message niya siya. I-message nyo po siya, mga kababayan. Ayan o.